So, continuation lang class ng ating sample problems. We have the sample problem number 2. So, a 300 mm diameter test well penetrates 27 meter below the static water table. After 24 hours of pumping at 69 liters per second, the water level in an observation well at a distance of 0.95 meters from the test well is lowered 0.5 meters, and the other observation well at a distance of 35 meters from the test well, the drawdown is 1.1. Una, compute natin yung flow rate in cubic meter per day. Compute the coefficient of permeability of the aquifer in meter per day. Okay? So, actually kasi sulat muna natin yung ating given. So, for our given, binigyan tayo class ng binigay sa atin. Meron doon tayong 300 mm diameter test well penetrates 27 meters below the static water table. Actually, class, kahit hindi sa atin binanggit kung ito ba ay confined or unconfined, actually makukuha naman natin o malalaman na natin na ito ay unconfined. Bakit? Kasi meron siyang static water table. Di ba class, magkakaroon lang naman tayo ng water table kay unconfined. Kasi di ba kay confined, hindi siya water table. Instead, siya ay piezometric level. Okay? So basically, ito pala ay, ito siya class, no? Yung figure natin. Siya pala ay unconfined aquifer. Okay? So, meron daw tayong sabi, test well penetrates 27 meters. So basically, 27 meter yung ating height o yung ating total length o height ng ating water table. So basically, H natin ay equal sa 27 meters. Ano pang binigay sa atin? Actually, binigyan tayo ng flow rate, Sabi sa atin ay 69 liters per second. So 69 liters per second. And then ano pa class yung binigay sa atin? Actually, binigyan pa tayo ng ano binigay sa atin class? We have the water level in an observation well at a distance of 95 meters. Actually, dalawa yung distance, 95 meters at saka 35 meters from the test well. Sabi natin, di ba, usually yung R1 and R2, yung R1, yun yung pinakamalayo doon sa ating test well. R2 yung pinakamalapit. So basically, yung ating R1 is equal to, class? Yung ating R1, yung pinakamalayo, which have 95 meters. At ito daw ay may drawdown na 0.5. So meron siyang, sabihin natin, drawdown na 0.5 meters. However, yung R2 natin, which is pinakamalapit, ay 35 meters. At meron daw itong drawdown. Sige, huwag ka magpakopya. So, meron daw tayong drawdown na then yung class 1.1 meters. Okay? So, ito class 0.5 and 1.1 na drawdown. This is not H1 and H2, Instead, ito ay drawdown. So, kukompute muna natin sa H1 and H2. Okay? Later on, as we solve, Okay, una. Actually, yung una, ano ba tinatanong sa una? Ang tinatanong lang naman sa una ay what is the flow rate in cubic meter per day? Class, di ba binigyan tayo ng flow rate? Actually, madali lang to, Bigyan tayo ng flow rate. So, basically, i-convert na lang natin ng cubic meter per day. Di ba, class? So, binigyan tayo ng Q. Binigyan tayo ng Q is equal to, kailangan daw, ito ay naka cubic meter per day. Tama ba, class? So, bigyan tayo ng Q. Binigay sa atin ng Q ay 69 liters per second, di ba, class? As we convert, yung 1 cubic meter of water ay equal sa 1,000 liters. Tama ba? And yung ating 1 day ay equivalent lang yan sa 86,400 seconds. So, class, itong 86,400, galing lang yan dito, In 1 day, meron tayong 24 hours. 24 hours, meron tayong, and every hour, meron tayong 60 minutes. And in every minute, meron tayong 60 seconds. Okay? So, basically, if we multiply yung tatlo, makakuha tayo ng 86,400. So, doon siya galing,
Inuna ko na lang kasi mahaba pa eh. Okay? So, next, by calculation, actually yan na yan, ano? Makakancel lang second here, makakancel lang liters. So, basically, makukuha tayo ng cubic meter per day. So, ito ay by calculation, makukuha natin ay 5961.6 cubic meter per day. Actually, yun na yun, class, no? Conversion lang naman ito, class. Mahalaga, alam nyo din to, class. Lalo na itong 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Okay? So, next, ano bang hinahanap sa atin? B. Sa B. Oh. Sabi dito, class, compute natin yung coefficient of permeability. Di ba kasi coefficient of permeability, hydraulic conductivity ay equal lang, no? O, same lang sila. So, hanapin daw natin yung coefficient of permeability. Di ba, class, ang hinahanap natin is K. Since alam naman na natin na hindi naman binanggit kung ito ay confined or unconfined, alam naman na natin na merong clue, no? Sabi dito, class, water level, water table, no? The static water table. So basically, actually yun din, may water level din. 'Di ba nagkakaroon lang naman tayo ng water level o static water table o water level kaya unconfined. Kasi kay confined, wala naman siyang water table. Instead, meron siyang piezometric level. Okay? So, ang gagamitin natin, anong formula? Basically, yung Q ln, ano ba, class? R1 over R2 all over pi H1 squared minus H2 squared. Actually, check muna natin na meron tayong Q. Yung R1, R2, meron din tayo. Pi, alam na natin yan. And then, wala lang tayong H. Class, yung H1 and H2, hindi pa ito yun, ano? Hindi pa yun yung class. Drawdown pa lang yan. So, compute natin. Actually, class, dito, mag-drawing na tayo, class, no? Actually, class, ito, yung total height from the from the impervious layer, dito sa ating total height ng ating, yung, sabi doon, yung na-penetrate daw nung ating, na-penetrate daw nung ating test well ay 27 meters. So, yung total H niya ay 27 meters, no? Plus, yung tinutukoy na drawdown daw sa 1, ito diba yung ating test well 1, ito yung ating test well 2. Okay, from our test well 1, initially, nandito siya sa class. Tama ba, class? Initially, nandyan siya. O nagkaroon daw siya ng drawdown. Nung napump yung water, nagkaroon siya ng change in water level doon sa ating observation well 1. So, basically, yung tinutukoy na drawdown, ito lang yun, class. So, actually, yan lang yun, class. Yan lang yung tinutukoy na drawdown doon. O ngayon, sa 2 naman, sabi, nagkaroon daw siya ng drawdown from initial water content here. O dahil pinump natin yung tubig, so basically, nagkaroon ng drawdown. Basically, bumaba. Basically, yun yung tinutukoy na drawdown ng class. So, ito yung tinutukoy nating 0.5. And ito yung ating tinutukoy na 1.1 meters. Kaya, this is not the H1 and H2. So, paano natin kukunin yung H1? Class, diba? Kung ang total height niya ay 27 sa ating observation well 1 na nagka-draw ng drawdown ng 0.5. So, basically, diba 27 minus 0.5? Makukuha natin ito, diba, class? Ito yung 0.5. O di basically, ay mali. Bakit, sir, paling? So, ba't paling, ano? So, basically, ito yung class. So, ano na lang natin na diretso siya. Ayan. So, di ba, class, ito yung ating 0.5. So, basically, yung 27 meters, minus, tanggalan natin ng 0.5, makukuha natin yung H1 na siya. O ganun lang dito. Ito naman yung ating 1.1. So basically, para makuha natin yung H2, ito yung 27 na total, minus natin ng 1.1, makukuha natin ito. Tama ka, si H2. I hope class, medyo kahit pa na visualize nyo yung part na, ano? Okay, so yung 1.1 at 0.5, that's not the actual H1 and H natin. Instead, sila ay draw down pa lang. Okay? Okay. Alright. So, basically, to get the H1 pala, yan ay equal lang sa, o yung total na na-penetrate ng ating test well, minus lang natin ng 0.5 kasi yun daw yung drawdown sa R1 o sa observation point 1 natin. Observation well 1 natin. So, ito ay makakuha tayo ng 26.5. Tama ba? 26.5 meters. And then sa H2, gano'n lang din, ano? Yung total height natin, minus lang natin ang drawdown kay observation well 2.
na 1.1, na makukuha natin ng ilan? We have 25.9 meters. Pati basically, makukuha na natin kasi meron na tayong H1 at H2. So by calculation or by substituting all the values, yan ay equal sa 5961.6. So class, we need to be consistent sa unit, ano? Ito ay naka-cubic meter per day. And then ln, then R1 natin, 26.5 meters, 25.9 meters. We need to be consistent sa unit, ha? Sige, huwag kang magpaano. Yung. Then pi, ang wakas, 26.5 squared minus 25.9 squared. Tama class, ito ay naka-meter. Teka, isin natin. Since ito ay naka-meter, so basically, kung makukuha nating value, so naka-meter naman lahat, consistent yung ating units. So basically, makukuha natin dito ay meter per day. Kasi we're talking about velocity, we're talking about K. Di ba class, yung ating K or coefficient permeability, the concept is distance over time lang din siya o velocity lang din. So basically, makukuha natin in meter per unit time. So ang ginamit natin involved lang naman dito na unit of time ay day. So basically, distance na ginamit natin ay meter. So basically, meter per day ang makukuha natin. Okay? So by calculation na makukuha natin ay 60.269 meter per day. Okay? So actually, yan yung per hour sample problem. Ano? Class, ulitin ko. Kahit hindi ibinigay sa atin na ito ay unconfined aquifer pala, makikita natin. Kasi ayun, anong key factor natin? Ayun, the water level. Water level. So basically, wala naman kasi tayong water level kay confined. Kasi ang meron tayo doon ay piezometric. Okay? So, yun lang, class.